Hello guys! Welcome to my YouTube channel again, Aileen. For today's video ay uuwi tayo ng Pilipinas. Magbakasyon tayo ng 2 weeks para maglibang-libang joke. Hindi kailangan natin mag-exit kasi nag-renew ng kontrata. At bago mag 1 year, kailangan mag-exit. Kaya pinili ko ang Pilipinas. Dahil morning ang flight natin, kaya hindi ako nakapag-video. At ngayon andito na ako sa Terminal 2 ng Hong Kong. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi sobrang busy ako. Nagmamadali. Tapos, ang dami kasing palipat-lipat. Kasi hindi nag-okay yung check-in ko, kaya lumipat na naman doon sa counter. Kaya stress ba kasi nagmamadali ka, baka maiwan ka, yung ganun. Kaya ito ngayon lang ako nakapag video. Tapos hindi na ako nakapag video ng ng palipad kasi nasa gitna ako, yung upuan ko nasa gitna. Tapos na-delay pa kami ng mga siguro mga 1 oras ang delay namin. Kaya stress na naman ulit kami. Lalo na yung kasama kong taga Iloilo kasi yung flight niya, yung connecting niya 1:15. Pero sa akin 2:35, kaya okay lang sa akin kasi medyo mahaba-haba pa. Kaya hindi na ako nakapag-video, sobrang stress. At ngayon itong video na to, ito na yung papuntang Rojas na ito. Ito na yung nasa na ako. Dito din ako sa gitna, kaya lang wala akong kasama sa upuan ko, kaya lumipat ako sa bintana. Yan, nakapag-video ako. Kaya enjoy lang kayo sa view muna. At dito ko na ikikwento ko yung nangyari sa akin pagdating ko ng Rojas. Kasi dapat gusto ko sana araw-araw may magawa akong video para pang 14 days ba sana. Kaso hindi nagawa kasi ganito yung nangyari. Kasi pagdating ng ng Maynila, kukunin yung yung luggage, tapos dadalhin doon sa transfer station, tapos i-check in mo doon sa kanila, tapos okay na. Tapos sila nang lilipat doon sa sa eroplano kung saan ka pupunta. Sa malas ko talaga siguro, naiwan yung bagahe ko. Pagdating ko ng Rojas, ay grabe, hintay ako ng hintay. Ang tagal. Ako na lang naiwan. Wala nang laman yung conveyor. Wala talaga. Tapos yun, nag-complain ako. Sabi daw, may nag-email daw sa kanila doon dito sa Rojas na yun nga, naiwan daw yung yung luggage ko. Kaya kinabukasan ko na daw kukunin. Ayun, hindi umuwi akong gutom, pagod at naiinis. Kaya sana mag-video ako ng yung first day na gagawin ko doon sa probinsya. Pero hindi na ako nag-video nung nag-pick up ako ng bagahe ko nung kinabukasan kasi naiinis na talaga ako. Tapos yung nangyari lang doon nung una kong araw, kumuha ako ng luggage nung umaga, tapos nagpa-schedule yung schedule ko ng ng dentist. Yun lang ang nagawa ko, tapos umuwi, tapos hindi rin ako nakapag-video na nakatambay lang ako sa amin, nagmuni-muni. Tapos ang sana mag-video ako na kumakain ako ng paloob nung gabi na yun nung una kong dating. Kaso hindi na ako nakapag-video kasi sobrang gutom na talaga ako, pagod at saka antok. At saka sobrang stress, 'di ba? Hindi ka na makapag-video noon. Pero dito sa Hong Kong pa lang noon, iniisip ko na araw-araw magvi-video ako kung ano nangyayari sa akin para pagdating ko dito sa Hong Kong, edit na lang ako ng edit. Kaso, hindi nangyari kasi nga 'yun ang nangyari sa akin. Nakakainis. Lang guys ang kwento ko. Wala na akong makwento, wala na akong maalala.
Kaya music muna tayo. Gagawin ni mama siguro na na dulce kasi matigas. Tapos mag-breakfast tayo ng saging. Hello Lalab. Lalab. Kain tayo. Iwan naman ma. At habang nilalaro ko si Lalab, yung aso namin, ay nako, sobrang bango niya. 2 taon pa naman na hindi nakaligo kasi nung last year na June na umuwi ako nung kasal ng kapatid ko, hindi ko rin siya napaliguan kasi sobrang busy din ako noon kasi galing kami ng Cebu tapos umuwi lang, 1 week lang ako doon sa amin. Wala na akong time sa kanya. Tapos, no ngayon, habang naglalaro ako sa kanya, ay nako, sabi ko, Lalab, hindi ko na kaya yung amoy mo. Kaya sabi ko, bukas, maliligo ka na. Tapos sinabihan ko yung pinsan ko na tulungan ako na paliguan siya. At yun ang nangyari. Si Lalab, sobrang talino. Nung kinabukasan na, hindi, sinasama ko siya. Yung tinatawag mo ba siya na sumama sa'yo? Na pupunta na kami doon sa, sa puso. Alam ni Lalab na, napapaliguan siya. Kaya hindi siya talaga sumama. Kaya ginawa namin,
Inakay-akay ko siya. Sobrang mahal ko itong aso na to na si Lalab kasi ito yung dumating sa amin nung nawala si tatay. Tapos dumating din itong aso na to. Kasi nung buhay pa si tatay, sabi niya mag-alaga daw siya ng aso. Tapos kasi nanganak yung yung aso ng lolo namin. Tapos hiningi na yung yung isang tuta. Kaso lang, bigla siyang nawala. Kaya sabi ko, ituloy ko pa rin ang pag-alaga ng aso. Kaya parang siya ang pumalit kay tatay. At saka, itong aso na to, kahit anong gawin mo sa kanya, sobrang bait talaga. Basta kilala niya lang, mga kapamilya, kilala niya na, yung tito ko, tsaka yung mga tita ko, mga pinsan ko, alam niya yan, kilala niya. Tapos, pag hindi niya kilala, ayun, sobrang tapang niya. Tahol siya ng tahol, parang mga agad. Pero kahit kung kami lang, yung mga pinsan ko, kahit yung parang, yan ano ba yung nilalaro na parang ayun, parang nasasakit na ba siya, yung nasasaktan, hindi pa rin siya umaangal. Ang bait niya, grabe. At saka yung yung anak niya, yung naandun sa tito ko, nagmana din sa kanya ng ugali, sobrang bait. Pero pag ibang tao ay matatakot ka, parang mga ngagat siya. Siyampuhan to sa? Ha? Kinanigin siyampuhan niya sa to? Butan, hindi pa tutakpan na mamalang. Green na. Di ba lang? Dapat ang ginagamit naman ng green na. Hindi lang, dati maglain na lang. Saan lang? Isa pa, das na lang. Sobrang katagapan lang. Pila man ta kabayo ang naubo sa barita mo labag. Yun lang guys. Thank you sa panunood. Salamat sa support. At saka, sana nag-enjoy kayo sa panunood ng video ko at saka sa kwento ko. Salamat guys. See you sa next vlog. Bye-bye.